Ang kwentong ito ay pinadala ni Dante. Taong 1969 sa isang liblib na baryo sa Kabakan, Cotabato, may isang binatang kargador sa palengke na kilala sa kanyang lakas, kabaitan at sipag. Siya si Joel, 25 anyos. Isa siyang ulirang anak at kapatid. Araw-araw siyang gumigising ng maaga para magtrabaho sa palengke at buhatin ang mabibigat na paninda ni Aling Dory at Mang Ernesto. Kinikilala siya sa palengke bilang Joel na matibay. Kasama niyang naninirahan sa kanilang maliit na bahay na pawid ang kanyang inang si Mika, isang may edad ng babae na hirap nang maglakad dahil sa rayuma. Nasa kanya rin ang responsibilidad na pag-aralin at pakainin ang kanyang mga kapatid na sina Rodolfo, 16 na taong gulang, at Pamela, 14 na taong gulang. Ay, si Kuya Joel kaya may pahinga pa? Tanong ni Pamela habang inaayos ang bag papasok sa paaralan. Wala na siguro. 3:00 pa lang na madaling araw umaalis na siya. Sagot ng nanay niya habang iniaabot ang baon ng dalawa. Mula sa palengke hanggang bahay, si Joel ang nagsisilbing haligi ng pamilya. Kahit pagod na, hindi siya umiimik. Nakangiti pa rin siya tuwing umuuwi dala ang pagkaing ulam o kaunting pasalubong para sa kanyang mga kapatid. Ngunit isang araw ng Hunyo, habang bumubuhat siya ng sako ng bigas mula sa truck papasok sa tindahan ni Aling Dory, nadulas siya sa basang semento. Bumagsak ang kanyang ulo sa isang matigas na kahon. Alay at agad na dinala sa health center ng kaibigan niyang si Doming, kapwa rin kargador. Joel, naaksidente sa palengke! Sigaw ni Doming habang pinapasok si Joel sa maliit na klinika. Lumipas ng 2 araw, hindi pa rin bumubukas ang mata ni Joel. Pagkagising niya, hinawakan niya ang muka ng kanyang ina. Ina, madilim. Bakit ganito? Nasaan ako? Tanong ni Joel habang nanginginig ang boses. Anak ko, nabulag ka, sabi ng doktor. Apektado ang mata mo sa pagkakabagsak. Umiyak na sagot ni Mika habang pinipisil ang kamay ng kanyang anak. Simula noon, tuluyan nang nagbago ang takbo ng kanilang buhay. Hindi na makapagtrabaho si Joel. Hindi siya sanay sa walang ginagawa. Nakaupo lang siya araw-araw sa harap ng bahay. Pinakikiramdaman ang init ng araw at ihip ng hangin. Pilit siyang pinapasaya ng kanyang mga kapatid, ngunit hindi na maibabalik ang dati niyang sigla. Isang gabi habang umuulan, narinig ni Joel ang usapan ng kanyang ina at ni Rodolfo sa may kusina. Ma, paano na tayo? Wala na si kuya sa palengke. Wala tayong panggastos. Magtiis muna tayo, anak. Malay mo may awa ang Diyos. Hindi nagsalita si Joel, pero sa loob niya, ang bigat ng pakiramdam niya. Wala na siyang silbi. Kinabukasan lumakad siya kahit hindi alam ang direksyon. Umaasang makarating sa ilog na nasa likod ng bukid. Doon siya madalas nag-iisa, dati, para mag-isip. Wala na akong silbi. Wala na. Bulong ni Joel habang nakatayo sa tabi ng ilog. Itinaas niya ang mukha sa ulan. Biglang umihip ng malamig ang hangin. May narinig siyang tila tinig ng babae. Joel. Napatigil siya. Tumingin siya sa paligid kahit wala siyang nakikita. Sino ka? Tanong niya. Hindi mo ko kailangan makita para maramdaman. Sagot ng tinig. Ako si Mayumi, tagapangalaga ng gubat at ilog na ito. Teka, diwata ka ba? Tanong muli ni Joel. Oo, at matagal na kitang pinagmamasdan. Isa ka mabuting anak, kapatid at manggagawa. Bakit mo ko kinakausap ngayon? Dahil kailangan mo ko, Joel. Biglang tumigil ang ulan. Naramdaman ni Joel na tila may malamig ngunit malambot na kamay na humawak sa noo niya. Isara mo ang mata mo at huminga ka na malalim. Utos ng diwata. Sumunod si Joel at sa unang pagkakataon,
Nakita niya sa kanyang isipan ang isang malawak na parang punong-puno ng liwanag at mga bulaklak. Ang liwanag! Ang liwanag! Bulong niya. Pagmulat niya, nakita na niya ang mga bituin sa langit. Nakikita niya ng muli ang mga aninong gumagalaw sa paligid. Mayumi! Mayumi! Sigaw ni Joel habang lumuluha. Wala na ang diwata. Isang maputing alitaptap na lang ang naiwan, palutang-lutang sa hangin. Kinabukasan, bumalik si Joel sa bahay. Laking gulat ng kanyang ina at ng kanyang mga kapatid. Anak, nakikita mo na? Sigaw ng kanyang ina habang niyayakap ang anak. Oo ina, nakikita ko na kayong lahat. Sagot ni Joel. Paano nangyari yun? Tanong ni Pamela. Isang diwata ang tumulong sa akin kagabi. Paliwanag ni Joel. Simula noon bumalik siya sa palengke. Naging mas masigla siya at masaya. Maraming nagulat at nagtaka sa himalang nangyari sa kanya. Ngunit para kay Joel, hindi ito milagro. Ito ay kagandahang loob ng isang nilalang na hindi nakikita ngunit tunay. Mula noong gumaling ang paningin ni Joel, tila muling nabuhay ang liwanag sa kanilang pamilya. Ang dating malungkot na mukha ng kanilang ina na si Mika ay napalitan ng tuwa. Si Rodolfo ay mas naging masipag sa pag-aaral at si Pamela ay halos araw-araw nagkukwento ng masasayang bagay sa eskwelahan tuwing gabi. Bumalik sa dati ang takbo ng kanilang bahay. May halakhakan, may pagkain sa mesa at may pag-asa sa bawat araw. Ma, bukas babalik na ako sa palengke, sabi ni Joel habang inaayos ang lumang bayong na palagi niyang daladala. Sigurado ka ba anak? Baka mapagod ka kaagad. Sagot ng kanyang ina habang sinisipat ang mukha ni Joel. Ma, hindi ako pwedeng manatiling walang ginagawa. Kailangan ko magtrabaho para sa inyo. At saka gusto ko ring hanapin ulit yung diwata. Gusto ko magpasalamat sa kanya. Lumipas ang mga araw at bumalik si Joel sa kanyang dating trabaho. Mainit ang pagtanggap ng mga tindera at tindero na matagal niyang pinagsisilbihan. Oy Joel, akala namin hindi ka na babalik. Bati ni Aling Dory habang inaayos ang mga tray ng itlog. Ako nga rin po Aling Dory, pero mabait ang batala. Naging maayos din ang lahat. Sagot ni Joel habang kinikindatan si Doming na papalapit na. Pare, akala ko pupunta ka na ng Maynila para ipagamot yan. Biglang balik eh. Parang walang nangyari. Wika ni Doming habang nakangisi. May nangyari Doming, pero hindi mo maintindihan kung sasabihin ko. Basta masaya ako na nandito na ako. Sagot ni Joel. Sa mga sumunod na gabi, palihim na bumalik si Joel sa ilog kung saan siya unang nakausap ng diwata. Hindi siya sigurado kung maririnig pa siyang muli ni Mayumi. Ngunit araw-araw niyang sinisikap na makausap ito. Mayumi, kung nandyan ka, maraming salamat. Hindi ko makakalimutan ng ginawa mo. Bulong ni Joel sa hangin habang nakaupo sa isang batong nakatayo sa gilid ng ilog. Sa ikalimang bahagi ng kanyang pagdalaw sa ilog, may malamig na hangin na dumaan at parang may amoy na bulaklak sa paligid. Tila may aninong dumadaan sa likod ng mga puno. Hindi siya natakot. Tumayo si Joel at tumingin sa direksyon ng parang. Mayumi! Tawag ni Joel. Isang hugis ng babae na may puting damit ang unti-unting lumitaw sa pagitan ng mga puno. Makinis ang balat, mahaba ang buhok, at tila may liwanag na nakapaligid sa kanya. Joel, sagot ng diwata. Salamat sa pagbalik mo, sabi ni Joel habang dahan-dahang lumalapit. Hindi ako nawala, Joel. Nandito lang ako. Pinagmamasdan ko kayo. Sagot ng diwata habang nakangiti. Gusto ko sana magpasalamat ng sobra. Hindi ko alam kung papaano. Sagot ni Joel. Ang kabutihan mo ang dahilan kung bakit ka tinulungan ng isang kagaya ko. Hindi ko kailangan ng gantimpala. Sagot ng diwata. Tahimik ang paligid.
Tanging mga kuliglig at hagos ng tubig lamang ang maririnig. Bakit mo ko piniling tulungan? Tanong ni Joel. Dahil ikaw ay may pusong dalisay. Hindi mo inuuna ang sarili mo. Isinakripisyo mo ang lakas mo para sa pamilya mo. Ang mga tulad mo, bihira. Sagot ng diwata habang inilalagay ang isang kamay sa dibdib niya. Biglang kumislap ang paligid at tila nagbubungang liwanag mula sa ilalim ng tubig. Isa-isang lumitaw ang maliliit na nilalang na parang alitap-tap ngunit mas maliwanag. Mga tagapagbantay ng kagubatan ayon kay Mayumi. Hindi lahat ng tao ay pwedeng makakita sa amin. Ngunit ikaw, binigyan ka ng pagkakataong masilayan ang mundo namin. Dagdag pa ni Mayumi. Pwede ba kitang muling makita? Tanong ni Joel. Pwede, pero hindi araw-araw. Hindi rin kailanman. Madalas. Pero kung ikaw ay lalapit na may respeto, maririnig mo ulit ang aking tinig. Sagot ng diwata. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, unti-unting naglaho si Mayumi. Naiwan si Joel na parang nananaginip lang. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang totoo ang lahat. Makalipas ng 2 linggo, isang gabi habang naglalakad pa uwi si Joel galing sa palengke, nadaanan niya ang kubo ni Mang Jerome, isang matandang kilala sa baryo bilang albularyo. Minsan ay lumalapit ang mga tao sa kanya para magpahilot o humingi ng halamang gamot. Ngunit nitong mga nakaraang linggo, madalas na sinasabi ng mga taga-baryo na may kakaiba nang nangyayari sa buhay nito. May mga sigaw tuwing hating gabi, sabi ng isang tindera sa palengke. Yung manok ni Mang Doro, biglang naglaho malapit sa kubo niya. Dagdag pa ng isa. Dahil sa pag-aalala, lumapit si Joel sa bahay ni Mang Jerome para tanungin kung kamusta na ba ito. Mang Jerome, nandyan po ba kayo? Sigaw ni Joel mula sa labas ng bahay. Walang sumasagot. Lumapit siya sa pintuan at nang buksan ito, naamoy niya kaagad ang kakaibang amoy. Parang panis na karne na may halong asopre. Napalingon siya sa loob at nakita niya si Jerome na nakaupo sa isang sulok. Nakatingin lang sa sahig, walang kibo. Mang Jerome? Muling tawag ni Joel. Dahan-dahang lumingon si Mang Jerome. Mapula ang mga mata nito at tila mas lumalalim ang mga kulubot sa kanyang muka. Joel, huwag kang lumapit. Bulong ng matanda. Ano nangyari sa inyo? Tanong niya. May mga nilalang na kumakain ng kaluluwa. Pumasok siya sa baryo. Sagot ni Mang Jerome habang nanginginig ang kamay. Biglang may narinig silang matinis na tawa mula sa likod ng bahay. Mabilis na umikot ang tingin ni Joel. Teka, sino yan? Sigaw niya. Hindi tao yun, Joel. Hindi yun tao. Sagot ni Mang Jerome habang dahan-dahang sinasara ang pinto. Sa oras ding iyon biglang bumukas ang mga ilaw sa paligid. Lumitaw si Mayumi sa anyo ng liwanag. Joel, may panganib sa baryo. Hindi ikaw lang ang dahilan kung bakit ako napadpad sa lugar na ito. Sabi ng diwata. Anong klaseng panganib? Tanong ni Joel habang tinititigan ang diwata. Isang nilalang na pinatalsik mula sa aming mundo. Isa siyang dating tagapangalaga ng gubat, ngunit nilamon siya ng kasakiman. Gusto niyang angkinin ang mga kaluluwa ng mga tao para maging makapangyarihan. Paliwanag ni Mayumi. May magagawa ba tayo? Tanong ni Joel. Meron, pero hindi ako pwedeng magpakita sa lahat. Kailangan ko ng katuwang, isang taong bukas ang puso, walang takot at may tapang. Sagot ni Mayumi. Napatingin si Joel kay Mang Jerome na ngayon ay napahandusay sa sahig. Hinimatay sa takot. Kung ganon, ako nang gagawa. Turuan mo ko. Sabi ni Joel. Hindi sumagot si Mayumi. Sa halip, inilabas niya ang isang maliit na kahoy na may ukit na parang ugat. Iniabot niya ito kay Joel. Ito ang mutya ng kagubatan. Huwag mong iwawala. Sa tamang panahon, ito ang magiging sandata mo. Sabi ng diwata. At sa isang iglap, nawala ulit si Mayumi. Naiwan si Joel sa dilim ng gabi. Tangan ang mutya
at ang responsibilidad na hindi niya kailanman inaakalang darating sa kanyang buhay. Kinabukasan, maagang nagising si Joel. Sa loob ng maliit na kahoy na nasa loob ng kanyang bulsa, naroon pa rin ang mutya na iniabot sa kanya ng diwata. Mabigat iyon sa pakiramdam pero hindi sa bigat ng materyal kundi sa bigat ng responsibilidad. Paglabas niya ng bahay, sinalubong siya ni Domeng na may dalang balita. "Joel, may kakaiba sa palengke kanina," sabi ni Domeng habang hingala. "Anong nangyari?" "Si Aling Tasing, patay na. Nakita siya nakalupasay sa harap ng tindahan niya. Nakadilat ang mata pero parang walang kaluluwa." "Anong ibig mong sabihin na parang walang kaluluwa?" Parang nawalan siya ng buhay bigla. Tapos may mga marka ng kalmot sa leeg niya. Hindi rin siya nasugatan pero kalmot lang. Hindi rin siya normal na namatay." Tahimik si Joel habang pinipigilan ang sarili na hindi manginig. Sa loob-loob niya, alam niyang nagsisimula na ang binanggit ni Mayumi sa kanya. Ang nilalang na kumakain ng kaluluwa ay naroon na at isa-isa nitong tinatarget ang mga taga-baryo. Sa gabing yun, hindi nakatulog si Joel. Pinagmasdan niya ang mutya habang hawak ito sa kanyang palad. Bigla siyang nakaramdam ng malamig na hangin. Paglingon niya sa bintana, naroon si Mayumi, nakatayo sa tabi ng puno ng mangga. "Joel, kailangan na nating kumilos," wika ni Mayumi habang nakatingin sa kanya. "Sino ba talaga ang nilalang na yon?" "Ang pangalan niya ay Saraknib. Isa siyang dating tagapangalaga ng kagubatan pero sumaway sa mga batas ng aming mundo. Gusto niyang pagharian ang pagitan ng espiritu at ng mga tao. Sa bawat kaluluwang makuha niya, mas lumalakas siya, Joel," sagot ni Mayumi. "Paano ko siya matutunton?" "Hindi siya makikita sa ordinaryong mata pero sa tulong ng mutyang ibinigay ko, makikita mo ang kanyang figura kahit nakatago pa siya sa katawan ng tao," paliwanag ni Mayumi. "May mga pahiwatig ba kung sino ang posibleng sinapian niya?" "Madali siyang makilala. Ang sinasapian niya ay madaling magalit, lumayo sa liwanag at natatakot sa tubig mula sa ilog." Tumango si Joel. "Ibig sabihin kailangan kong suriin ang mga tao sa paligid at kung makita ko siya, paano ko siya lalabanan?" "Itaas mo ang mutya at banggitin ang salitang liwanag ng gubat. Ipakita ang katotohanan. Kapag bumalik siya sa tunay niyang anyo, saka natin siya mapapalayas." Bago siya umalis, dahang-dahang lumapit si Mayumi at inilagay ang palad sa dibdib ni Joel. "Isa pa, sa oras na makasalubong mo siya, huwag ka matakot. Ang takot ang una niyang pinapakain," paalala ng diwata. Pagkaalis ni Mayumi, agad na pumasok si Joel sa bahay. "Ma, bantayan niyo po si Pamela at si Rodolfo. Huwag po kayong lalabas paggabi," bili ni Joel. "Bakit, ano bang nangyayari, anak?" tanong ng kanyang ina na halatang nag-aalala. "May masama sa paligid pero hindi ko kayo pababayaan," sabi ni Joel. Lumipas ang ilang araw, lalong dumarami ang mga insidente sa baryo. May mga baboy na nawawala, may mga manok na natatagpo ang wala ng dugo, at may mga matatandang bigla na lang natutulala. Habang nasa palengke si Joel, napansin niya si Romy, isa sa mga kilalang nagbebenta ng tuyong isda. Mapula ang mata at hindi ito nagsasalita kanina pa. Nang lapitan ni Joel, bigla siyang umilag. "Romy," tawag niya. "Huwag mo ko lalapitan," sagot ni Romy na tila hindi siya kilala. Napansin ni Joel na may aninong kakaiba sa paligid ni Romy. Hindi ito natural, parang may usok na itim na kumakapit sa kanyang katawan. Dahan-dahan niyang inilabas ang mutya sa bulsa. "Liwanag ng gubat, ipakita ang katotohanan," bulong ni Joel habang nakatingin kay Romy. Biglang kumislap ang mutya. Nag-iba ang ihip ng hangin. Tumigil ang mga tao sa paligid at sa mata ni Joel, unti-unting nagbago ang anyo ni Romy. Ang mga mata nito ay naging itim. Ang balat ay tila nababalutan ng balahibo at ang bibig ay may lumalabas na matutulis na ngipin. "Joel,"
Hindi mo ako mapipigilan. Hinawakan ni Joel ang mutya at itinaas ito. Kumislap ito ng mas maliwanag. Biglang may boses mula sa hangin na, "Joel, sa likod mo!" Sigaw ng diwata. Paglingon niya, may itim na sumusunod sa kanya. Tumalon si Joel palayo at inihampas ang mutya sa lupa. Isang malakas na liwanag ang sumabog at nabalutan ang paligid. Sumigaw ang nilalang. At nang mawala ang liwanag, nakaluhod si Romy, balingoy-ngoy at nawalan ng malaya. Nagtakbuhan ang mga tao. Tumawag ng mga tanod, ngunit sa kaloob-looban ni Joel, alam niyang meron pa rin panganib. Ang espiritu ni Saracniba ay nakatakas at kailangan pa niyang hanapin ang susunod na bibiktimahin nito. Bumalik si Joel sa ilog kinagabihan. Doon siya muling nakausap ni Mayumi. "Hindi mo pa siya tuluyang natalo, Joel. Lumipat na siya ng iba." "Saan ko siya hanapin?" tanong ni Joel. "Tanging ang mutya ang makakapagtukoy sa kanya. Pero habang tumatagal, lalong lumalakas si Saracniba. Kailangan natin siyang mapigil bago pa siya makalabas sa baryo." "Gagawin ko ang lahat, Mayumi. Kahit pabuhay ko ang kapalit," sagot ni Joel. Biglang kumidlat sa langit. Lumakas ang hangin. May bagong yugto na namumuo sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng mga kakaibang nilalang. Makalipas ang ilang araw, muling binalikan ni Joel ang palengke. Lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Mga mata ng takot, paghanga at pagkagulat. Alam ng ilan ng mga nakakita sa nangyari kay Romy na hindi ordinaryo ang kayang gawin ni Joel, ngunit hindi niya ito ipinagmalaki. Tahimik lang siyang nagtatrabaho, bumalik sa dati niyang gawi at patuloy na pinagmamasdan ang mga tao sa paligid gamit ang muntiyang ibinigay ng diwata. Sa bahay naman, napapansin ng kanyang ina na madalas nang gabihin si Joel sa pag-uwi. "Joel, bakit ang tagal mo nang umuwi palagi? Hindi ka na ba natatakot na gabihin sa daan?" tanong ng kanyang ina habang inilalapag ang iniinit na tinola sa hapag. "May inaasikaso lang po ako na mahalaga, ina. Wala po kayong dapat pag-alala," sagot ni Joel habang nakatingin sa kanyang mutya sa bulsa. "Kuya, may nagsabi sa akin sa paaralan. May multo daw sa likod ng paaralan namin. May batang babae daw na umiiyak sa gabi, pero pag nilapitan mo wala naman," sabi naman ni Pamela. Napalingon si Joel. "Teka, kailan daw yun nangyari?" "Kagabi raw, sabi ni Ate Joy sa amin. Yung guard daw mismo ang unang nakakita." Tumayo agad si Joel. "Sasamahan kita bukas sa eskwela, Pamela. Huwag ka matakot." Kinabukasan habang nagkaklase si Pamela, nasa labas naman si Joel, nakaupo malapit sa puno ng mangga sa likod ng paaralan. Tahimik siyang nagmamasid. 2:00 na ng hapon nang biglang umihip ang malamig na hangin at napansin niyang may batang babae na nakaupo sa may dulo ng bakuran, nakatalikod at tila umiiyak. Lumapit si Joel dito. "Iha, anong ginagawa mo rito?" Hindi sumagot ang bata. Nakaputi ito at nakalugay ang buhok. Ineng," dagdag pa niya. Paglapit pa niya ng konti, biglang humarap ang bata. Wala itong muka, itim ang nasa loob ng mata at duguan ang bibig. "Joel," anas ng bata. Biglang uminit ang mutya sa bulsa ni Joel. Agad niya itong hinawakan at binigkas. Ang katagang liwanag ng gubat ipakita ang katotohanan. Kumislap ang liwanag mula sa mutya. Napaatras ang bata. Sa loob ng liwanag nakita ni Joel ang anyo ni Saracniba nakadikit sa katawan ng bata. Tumatawa ito habang dahan-dahang lumalayo. "Hindi mo pa rin ako mahuhuli, Joel. Mas marami pa akong bibigtamahin," bulong ng nilalang habang naglalaho sa hangin. Napasandal si Joel sa puno. Napahawak siya sa dibdib. Ramdam niyang papalapit na ng papalapit ang lakas ng kalaban. Kinagabihan, bumalik siya sa ilog. Doon niya muling tinawag si Mayumi. "Mayumi, naroon na siya sa mga bata. Ginagamit niya ang mga inosente."
Lumabas mula sa liwanag ng buwan si Mayumi. Kailangan na natin siyang harapin ng buo. Hindi na sapatang bantayan lang siya, sabi ng diwata. Paano ko siya mahuhuli? Kailangan nating itayo ang bilog na liwanag. Isang sinaunang ritual sa gitna ng gubat. Pero kailangan natin ng 3 bagay. Tubig mula sa pinakapusod ng ilog, puting bato mula sa ilalim ng punong kahoy na hindi pa kailanman pinuputol, at isang piraso ng ginto. Ginto? Saan ako kukuha niyan? Sa ilalim ng lumang bahay ni Mang Ernesto, sa itaas ng burol. May inilibing doon na singsing noon pa, bago pa dumating ang mga Kastila, dagdag ng diwata. Kinabukasan pinuntahan ni Joel si Mang Ernesto. Mang Ernesto, pwede po bang makausap kayo sandali? Tanong ni Joel. Anong sa atin, iho? Totoo po ba na may nilibing na singsing ng lolo ni dito sa ilalim ng bahay ninyo? Napakamot ng ulo si Mang Ernesto. Aba, oo. Sabi ng tatay ko noon, may gintong singsing na isinama sa kabaong ng lolo namin. Subalit lumindol at kumiba ang lumang nitso. Doon na lang inilagay sa ilalim ng bahay ang kahon. Pwede ko po bang kuhain at hukayin para sa isang mahalagang bagay? Tumango si Mang Ernesto. Sige, kung sa kabutihan bahala ka. Hapon na makuha ni Joel ang singsing. Dinala niya ito kina Mayumi. Kinuha din niya ang tubig mula sa pinakapusod ng ilog at ang puting bato mula sa ilalim ng punong nara na hindi pa kailanman naputulan. Pagdating ng gabi, pinapunta siya ni Mayumi sa gitna ng kagubatan. Doon nila itatayo ang bilog na liwanag. Sa gitna ng mga bato at mga dahon, inilatag nila ang singsing, ang bato at ang garapon ng tubig. Pinatayo siya ni Mayumi sa gitna. Isara mo ang mga mata mo, Joel. Huminga ka ng malalim. Kapag naramdaman mo na ang liwanag, hawakan mo ang mutya. Utos ng diwata. Sumunod si Joel. Sa loob ng ilang segundo, umislap ang lupa. Umangat ang hangin. Nagliwanag ang paligid. Biglang may boses na sumisigaw mula sa kadiliman. Joel, hindi mo ako kayang talunin. Lumabas mula sa lupa ang figura ni Saracniba. Malaki ang kuko, matulis ang mga ngipin at itim ang buong katawan. Tumawa ito sa kanya. Akin na ang kaluluwa mo. Hindi mo kami kayang kontrolin, sigaw ni Joel sabay taas ng mutya. Sumabog ang liwanag. Tinamaan si Saracniba. Napasigaw ito sa sobrang sakit. Nagsimulang mabalot ang katawan niya ng apoy na puti. Mayumi, tulungan mo ko, sigaw ni Joel. Lumapit ang diwata. Pinatong ang 2 kamay sa balikat ni Joel. Kumislap ang buong paligid. Pumutok ang hangin at narinig ang huling sigaw ng nilalang. Naglaho ang anyo ng nilalang. Ang buong kagubatan ay tumahimik. Walang ihip ng hangin, walang ingay ng kuliglig. Wari isang patunay na nawala na ang masamang espiritu. Maya-maya lumapit si Mayumi kay Joel. Nagawa mo ang hindi nagawa ng marami. Isa ka ng tagapangalaga, Joel. Hindi ko ito nagawa kung wala ka. Salamat, Mayumi. Nakangiti si Mayumi habang nilalapat ang palad sa dibdib ni Joel. Ang gubat ay ligtas na sa ngayon. Matapos ang labanan sa kagubatan, muling bumalik si Joel sa kanilang tahanan. Nakatingin sa kanya ang kanyang ina na si Mika. May halong kaba at saya sa muka habang sinalubong ang anak. Anak, ligtas ka na ba? Tanong ng kanyang ina habang yakap-yakap si Joel. Opo, Nay, tapos na. Hindi na babalik ang nilalang na yon, sabi ni Joel sabay halik sa pisngi ng kanyang ina. Lumapit si Pamela at Rodolfo. Kuya, totoo bang ikaw ang nagtaboy ng masamang espiritu? Tanong ni Pamela. Hindi ko yun ginawang mag-isa. Tinulungan ako ng diwata. Diwata ng ilog. Sagot ni Joel. Simula noon naging tahimik ang baryo. Wala nang nawawalang hayop. Wala nang kaluluwang bigla na lang nawawala sa mga katawan. Bumalik ang sigla sa palengke. Si Joel, bagamat tahimik at hindi nagkukwento ng detalye sa iba,
ay kinikilala ng mga tao bilang biniyayaan. "Salamat Joel sa ginawa mo para sa baryo natin," sabi ni Doming isang umaga habang magkakarga sila ng sako ng bigas. "Hindi ko ginawa yun para kilalanin, Doming. Ginawa ko yun para sa pamilya ko at para sa lugar natin," sagot ni Joel habang binubuhat ang isang sako. Habang patuloy ang kanyang normal na buhay, gabi-gabi ay bumabalik siya sa ilog upang makausap ang diwata. Hindi na siya palaging nagpapakita pero sapat na ang kanyang katahimikan ng gabi at ang ihip ng hangin na para bang kinakausap siya ng diwata. Isang gabi habang nakaupo si Joel sa batong nakaharap sa ilog, narinig niyang muli ang tinig ng diwata. "Joel, may panahon pa para sa lahat. Ngayon ay panahon mo para mabuhay bilang tao. Hindi mo kailangang bantayan ang kagubatan magpakailanman." "Mayumi, hindi ko alam kung paano ako magpapaalam sa iyo," sagot ni Joel habang nakatingala sa mga bituin. "Hindi mo kailangang magpaalam. Ang lahat ng kabutihang ginawa mo ay mananatili. At kung dumating man ang muli ng panahon ng kadiliman, maririnig mo ulit ang aking tinig," sagot ng diwata. Mula sa gitna ng liwanag, unti-unting naglaho ang diwata. Naiwan si Joel na hawak ang mutya at isang ngiting may halong lungkot sa kanyang labi. Makalipas ang ilang buwan, natapos ni Rodolfo ang high school at si Pamela ay naging honor student sa kanilang paaralan. Ang kanyang ina, bagamat matanda na, ay mas malakas na at bihirang atakihin ng rayuma. Ang munting bahay na pawid nila ay napalitan ng mas maayos na tahanan dahil sa mas masaganang kinikita ni Joel. "Anak, buti na lang talaga at hindi ka sumuko noon. Kung hindi, ewan ko kung nasaan na kami ngayon," wika ng kanyang ina. Ngumiti si Joel. "Nay, kahit bulag ako, hindi ako dapat mawalan ng pag-asa. Pero salamat, Nay, dahil hindi niyo rin ako iniwan." Sa puso ni Joel, alam niyang hindi lang niya naibalik ang kanyang paningin. Naibalik din niya ang liwanag sa buong buhay nila. Hindi na siya isang binatang bulag na walang silbi. Siya na ngayon ang haligi ng tahanan na tumatanggol ng kanilang baryo. At lalaking handang tumayo kahit gaano kabigat ang hamon ng mundo. Sa buhay, may mga panahong tayo'y mawawalan ng pag-asa. Lalo na kapag kinuha sa atin ang bagay na pinakakailangan natin, tulad ng paningin, lakas o tiwala sa sarili. Pero sa kabutihan ng puso at matibay na pananampalataya, may mga biyaya na dumarating sa di inaasahang pagkakataon. Ang mga tulad ni Joel ay paalala sa ating lahat, kahit sa gitna ng dilim, lagi may liwanag. At minsan, dala ito ng mga nilalang na hindi natin inaakalang totoo talaga. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits sa susunod na kwento. Ingat lagi.